Sa likod ng pintuan, si Lara, 26 na taong gulang na nurse, ay nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital sa Laguna. Madalas siyang naka-duty sa gabi. At sanay na siya sa katahimikan ng ospital kapag malalim ang gabi. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, habang umiikot siya sa lumang bahagi ng ospital, napansin niyang may isang silid na bukas. Kwarto 27. Alam niya na matagal nang walang pasyente doon. Ayon sa mga matatandang nurse, matagal nang isinara ang kwartong iyon matapos mamatay doon ang isang matandang babae na bigla na lamang nawala ng pulso. At di na muling nagising. Lumapit si Lara para isara ang pinto. Habang papalapit siya, bigla niya marinig umrahang pagtawa ng isang babae mula sa loob. Malamig, mahina, pero malinaw. Kinilabutan si Lara. Tumigil siya sa harap ng pinto. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob. Madilim. Wala siyang makita. Maliban sa isang lumang kama ng ospital. Bigla, sa dulo ng silid, may bumangon na anino. Unti-unti itong naglakad papalapit sa kanya. Nakayuko, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting hospital gown. Sa bawat hakbang naririnig niya ang tunog ng nababasag ng mga buto. Parang unti-unting nababaling. Paglapit ng anino, dahan-dahan itong iniangat ang ulo. Nakita ni Lara wala itong mukha. Laman lang at sugat pulang-pula at nangingitim. Napaatras si Lara. Biglang nagsimulang magsara mag-isa ang pinto. Tinangka niyang hawakan ang seradura. Pero napakalamig. Parang yelo. Sa kabila ng pinto, narinig niya ang boses. Huwag mo akong iwan. Dito ka lang. Samahan mo ko. Nagpupumigla si Lara, pero sumasara ang pinto. Bago ito tuluyang magsara, sumilip ang ulo ng multo. Nakalabas ang mahabang dila. At may mahahabang itim na mga kuko. Mabilis siyang tumakbo palayo. Humahangos umiiyak. Pagdating niya sa estasyon, hinimatay siya. Kinabukasan
Kinabukasan, nagising si Lara sa emergency room. Nagsisigaw siya. Sinasabi niyang may multong sumusunod sa kanya. Pinanood nila ang CCTV. Sa video, makikita si Lara na tila may kinakausap at hinihila sa pasilyo. Pero sa kamera, wala silang ibang nakita. At mula noon, tuwing gabi, naririnig na raw na ibang mga nurse ang mahina at pabulong na boses mula sa kwarto 27. Samahan mo ito. Ang babae sa tumba-tumba. Ang kwentong ito ay nangyari umano sa probinsya ng Batangas. Isang pamilya, sina Mang Leo at Aling Susan, kasama ang kanilang 2 anak, ang lumipat sa isang lumang bahay na minanapan nila sa kanilang lola. Ang bahay ay medyo malaki, gawa sa kahoy at puno ng matatandang gamit. Sa sala may isang malaking tumba-tumba na pinaka-napapansin ni Aling Susan. Ito ay gawa sa matigas na kahoy at parang napakatanda na. Sabi ng lola, ang tumba-tumba ay sa kanya noong dalaga pa siya. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, nagising si Aling Susan dahil sa tunog ng pag-ugoy na nagmumula sa sala. Bumangon siya at dahan-dahang sumilip. Nakita niya ang tumba-tumba ay umiiyak mag-isa. Pero walang nakaupo rito. Kinaumagahan, tinanong niya si Mang Leo. Narinig mo ba ang tumba-tumba kagabi? Hindi, sagot ni Mang Leo. Baka nananaginip ka lang. Hayaan mo, aayusin ko yan. Inayos nga ni Mang Leo. Ngunit pagdating ng gabi, muling narinig ni Aling Susan ang tunog. Laking gulat niya, hindi lang ang tunog ang bumalik. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa tumba-tumba. Nakasuot ito ng isang puting damit pangkasal na mukhang luma at kulay abo na dahil sa tagal. Ang buhok nito ay mahaba at nakaharang sa mukha at ang mga kamay nito ay nakahawak sa mga braso ng silya. Sino ka? Bulong ni Aling Susan. Halos hindi na lumabas ang boses sa sobrang kaba. Ang babae ay hindi sumagot at tuloy lang sa pag-ugoy. Ngunit nang unti-unting bumaling ang ulo nito patungo kay Aling Susan, lalong nanginig siya sa takot. Hindi niya nakita ang mukha dahil sa buhok, ngunit naramdaman niya ang matinding kalungkutan at pag-iisa. Sa takot, bumalik si Aling Susan sa silid at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Kinabukasan, kinausap nila ang isa sa matatandang kapitbahay at doon nila nalaman ang kwento. Ang bahay ay dating tinirahan ng isang dalagang ikakasal na dating kaibigan ng lola ni Mang Leo.
Ang dalaga ay naghihintay noon sa tumba-tumba na iyon, suot ang kanyang damit pangkasal, na darating ang kanyang kasintahan. Ngunit hindi dumating ang nobyo. Sinasabing umalis ito at hindi na bumalik. Dahil sa matinding pagkabigo at kalungkutan, sinasabing nagpakamatay ang dalaga. Ilang araw pagkatapos noon, suot pa rin ang kanyang damit pangkasal. At sa parehong silya na iyon, ang kanyang kaluluwa ay hindi na umalis sa tumba-tumba. Umaasa pa rin na darating ang kanyang kasintahan. Sinasabing ang kaluluwa ng dalaga ay hindi masama, ngunit ito ay puno ng bighati at labis na paghihintay. Napagdesisyonan ni Mang Leo at Aling Susan na sunugin ang tumba-tumba sa pag-aakalang matatahimik na ang kaluluwa ng babae. Matapos nilang gawin iyon, wala na silang narinig pang anumang tunog ng pag-ukoy. Ngunit minsan sa gitna ng tahimik na gabi, sinasabi pa rin nilang may maririnig silang mahina at malungkot na pag-iyak mula sa kung saan. Na tila naghahanap pa rin ng pagmamahal na hindi kailanman darating. Ito ay kwento ng aking mama. Noong bata siya, 14 anyos, nagpasya siyang magbakasyon sa probinsya. Sa bahay ni Lola, kasama pinsan niya. Ang nayon ay kaibig-ibig. Ang mga mamamayan ay namumuhay ng payapa. Talagang nag-e-enjoy sila, lalo na't napapaligiran sila ng magagandang tanawin. Pero may nangyari isang gabi. Habang naglalakad mama ko kasama pinsan niya, tita ko, nagche-chismisan habang kumakain ng snacks na binili nila sa tindahan. Nagtaka sila bakit biglang naubos yung pagkain. Kakabili lang nila noon. Nagulat sila nang biglang sumulpot yung kaibigan ng tita ko habang kinakain ng snacks na binili nila. Pero di nila kasama ito kanina habang naglalakad o nung pagbili nila ng pagkain. Bigla-bigla na lang sumulpot na di nila alam saan nanggaling. Pero di na nila pinagtuunan ng pansin at patuloy pa rin silang naglakad at nagche-chismisan kasama ang kaibigan ng tita ko. Medyo madilim na ang mga sandaling iyon, kaya nagpasya silang umuwi. Pero ang bahay ng kaibigan ng tita ko ay malapit lang, at parehas na daan pa uwi sa bahay ng lola ni mama. Magpapaalam na sana sila, pero ang kaibigan ng tita ko ay biglang nagsalita. May alam akong daan na mas malapit pa uwi sa inyo. At sasamahan ko kayo kung gusto niyong dumaan doon. Sila ay tumanggi. Pero nagpupumilit ang kaibigan ni tita sabay turo sa liblib na daan at maraming puno. Napaisip sila mama kasi talagang nakakatakot ang daan na ito. Kaya tumanggi sila ulit. Pero di pa rin nagpaawat ang kaibigan ni tita. Kasi sabi, medyo late na raw at kung doon sila dadaan, mas malapit. Kahit na ayaw nila, napilitan silang doon na lang dumaan dahil sa kanya. Confused sila mama nung time na yun. Pero patuloy pa rin sa paglalakad. Sa paglalakad nila, biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito ang pagbuhos ng ulan.
Natakot sila mama. At sa parehong sandali, biglang nawala ang kaibigan ni tita. Sobrang natakot sila mama kaya tumakbo sila ng mabilis. Habang tumatakbo, napalingon si mama sa likod. May nakita siyang isang babaeng nakaputi at nakangiti. Bigla-bigla itong tumakbo at hinahabol sila. Sa sobrang takot ni mama, siya ay nagtago sa isang malaking puno habang tinatakpan ng mata. Kinalabit siya ni tita at hinila para tumakbo. Ginawa nila ang lahat para makaalis sa gubat na yun. Paglipas ng 2 minutong kakatakbo, nakalabas din sila sa gubat pauwi sa bahay ni Lola. Pagpasok sa bahay, hingal na hingal sila mama. Nagtaka si Lola bakit parang hinahabol nila ang kanilang hininga. Kaya't in-explain nila anong nangyari. Sa kakaisip anong nangyari, di sila makatulog ng gabing iyon. At sobrang galit na galit si mama sa kaibigan ni tita. Kinaumagahan, pumunta sila sa bahay ng kaibigan ni tita. Nagtatanong bakit raw sila iniwan at hindi man lang itinuro kung saan ang daan pauwi. Pero sabi niya hindi raw siya lumabas kagabi at hindi alam kung anong pinagsasalita nila mama. Bigla rin nagsalita ang mama ng kaibigan ni tita na tinulungan daw siya magluto nito kagabi. Hanggang ngayon, di pa rin alam ni na mama at tita kung sino yung kasabay nila ng gabing iyon. Ito ay istorya ng 9 na taong gulang pa ako. At hindi ko talaga makalimutan ang lahat na nangyari. Lumaki ako sa maliit at tahimik na nayon na napapalibutan ng mga malalaking puno. Kilala mo talaga lahat ng taga rito. At wala pang masamang nangyari ang napabalita. Maganda talaga ang pamumuhay dito. Sa labas ng nayon may matandang bahay sa ibabaw ng bundok. Ang bahay ay binansagang haunted kasi kahit matagal nang walang nakatira doon, may makikita kang usok na parang may nagluluto sa loob. Ang mga barangay tanod ay minsan ang pumunta doon para i-check kung may trespasser. Pero kahit sinuri na nila ang bahay, wala talagang tao sa loob, ni walang bakas na may sinunog. Di nagtagal ay sumuko rin ang barangay tanod. Dahil sa ilang beses nilang pagpunta, wala talaga. Kaya tumatak sa amin na baka may multong nakatira sa lumang bahay. Ang bahay ay 20 minutong lakad galing sa bahay namin. Kahit sa daming puno na nakapalipot, kitang-kita pa rin sa bintana ng kwarto ko. Dahil sa nakatira kami malapit sa kubo, itong halos topic namin ng mga kaibigan ko pag nag-sleepover sila. Palaging tanong kung kita ko ba daw sa bintana ang multong nakatira doon o nakapunta na ba ako doon. Palaging sagot ko ay wala at madalas iniiba ko ang topic. Pero isang gabi, sa pagkakataong ito, talagang pinag-usapan namin ang bahay. Sa gabing ito, kasama ko 2 best friend ko, si Mary at si Diane. Di ko matandaan ang lahat ng pinag-usapan namin. Pero naalala ko na sa pagtsitsasmisa namin humantong ito sa larong Truth or Dare. Tinanong ako ni Diane, Truth or Dare? Sabi ko Dare. Kaya dinare niya akong pumunta sa matandang bahay at manatili sa loob ng 5 minuto. Sa edad kong siyam, hindi ako masyado nag-isip at tinanggap ko ang challenge. Pero sa isang kondisyon. Pupunta lang ako kapag kasama silang 2.
Nagdalawang isip sila. Pero ayaw nilang magmukhang duwag kaya pumayag na rin. Pag nakatira ka sa boring na lugar, talagang hahanapin mo yung medyo adventure. Kaya sa pagpunta sa kubo ay medyo excited kami at may halong kaba. Tahimik kaming lumabas ng bintana isa-isa, suot-suot ang pajama at walang tsinelas. Iniwan namin sa labas ng kwarto para hindi kami mahuli na lumabas ng bahay na mama at papa. Sa paglalakad talagang sobrang ginaw, pero hindi alintana kasi isip namin meron kaming dapat patunayan at ayaw namin mag-back out sa challenge. Oo, bobo pero yun yung pag-iisip namin nun. Kami ay patuloy sa paglalakad habang hawak-hawak ang mga kamay. Talagang nakakatakot ang gabi at narinig mong mga kulisap sa sobrang tahimik. Si Mary ay palaging lumilingon sa likod, takot baka raw ay nakasunod. Pero patuloy pa rin kasi may gustong patunayan. Pagkarating namin sa bahay, chinek namin sa bintana kung may tao pa sa loob. Dilim. Dilim lang ang nakita namin. Kaya isip namin safe lang pumasok. Pagbukas ko sa pintuan, nabigla kami sa pagbati ng maliwanag na nag-aapoy na fireplace. Wala namang nag-aapoy kanina habang chinecheck namin yung bintana. Pero ngayon, ang buong bahay ay maliwanag. Umuwi na sana kami sa pagkakataon na yun, pero sa sobrang ginaw at sa haba ng lakad namin, gusto rin naming magpahinga sa harap ng fireplace. Sa pag-upo namin, biglang nagsara ang pintuan. Gulat na gulat kami. Baka hangin lang yun, sabi ni Dayan habang nanginginig sa takot. Napatayo kaming tatlo at biglang mayabag sa kabilang kwarto. Di ko alam bakit nagpasya kaming i-check ito. Ako ang nauna habang nasa likod sina Dayan at Marie. Nilakad namin ang mahaba at maraming agyo ng pasilyo. Pansin ko ang ingay ng sahig na nasa kadalakan namin, rinig na rinig sa buong bahay. Pero bakit di nakapako yung ilang kahoy sa sahig? Parang nakapatong lang. Sa kuryosidad, tinanggal ko ang isang kahoy. Weird, sabi ko. Sabay titig sa may butas ng sahig. Iglang saglit may mahabang kamay na lumabas sa butas at hinila yung paa ko. Sumigaw ako ng malakas habang hinihila ako papasok sa butas. Hinila ako agad-agad ng mga kaibigan ko. Pero kung sino o anong man ang humihila sa akin nun ay ayaw talaga akong bitawan. Mas natakot ako nung bigla akong kinagat sa binti. Hinampas ni Dayan ng kahoy ang mga mahabang kamay. Pero di pa rin nagpahawat. Hinampas niya ito at nang nabitawan niya ang paa ko, bigla-bigla kami tumakbo palabas ng bahay. Sa sobrang takot, di na rin kami lumingon. Ilang minuto nakaabot rin kami ng bahay. Pumasok pabalik sa bintana at nilak ito. Talagang di ko lubos maisip na nakaligtas kami ng gabing iyon. Bakit sa dami ng pumunta roon, walang napabalita na may lumalabas sa sahig? Sa sobrang payat nila, baka hindi nila kaya yung mga lalaking tao na pumupunta roon. Kaya nung pagkakita nila sa amin, isip nila mas easy kaming kunin at kainin. Hindi namin sinabi sa parents namin anong nangyari. At lumipat din kami after 1 year. Di ko na alam anong balita sa lumang bahay. Sana walang maka-experience sa nangyari sa amin.